Hearing resume. Good morning po ulit sa ating lahat. Maraming salamat sa pag-i-stay. As we move on to our next agenda, sa ating hearing of the Committee on Disaster Risk Reduction and Management, jointly with the Committee on Peace and Order. Here we go. So once again, welcome po sa ating lahat with regards po with the proposed ordinance banning the manufacture, sale, possession, and the use of BOGA in the municipality of Reyna Mercedes for the safety of our constituents. Alam naman po natin na kahit may mga existing national laws that regulate fireworks and pyrotechnic devices, marami po rin po ang gumagamit ng BOGA, lalo na tuwing holiday season, mapabata man o mapapatanda. Unfortunately, this device has caused injuries, accidents, and even serious harm to members of our community. Ayon sa mga reports, patuloy pa rin po ang mga insidente na may kinalaman sa paggamit ng BOGA. Kaya kinakailangan po na magkaroon na tayo ng mas malinaw at mas mahigpit na lokal na polisiya. So today's hearing is an opportunity for us to listen, discuss, and gather inputs from the concerned sectors so we can craft an ordinance that will effectively protect our children, our families, and our community. Ang goal po natin ngayon is simple: maiwasan ang disgrasya at masiguro ang kaligtasan ng bawat residente ng Reyna Mercedes. Maraming salamat po and good morning. Just an overview po kung ano po yung proposed ordinance po natin, banning the use of BOGA in the locality. An ordinance prohibiting the manufacture, sale, ownership, and possession of PVC, polyvinyl chloride pipe cannons, locally known as BOGA, in the municipality of Reyna Mercedes, Isabela. When used in this ordinance, the the BOGA is defined as an improvised explosive noise-making device typically constructed and using readily available materials such as PVC pipes, empty cans, and a toy gun or lighter-based ignition mechanism. It operates by introducing the natural alcohol into the breeds, which is then ignited to create combustion within the enclosed space, producing a loud, booming sound. A more dangerous variant of the BOGA uses marbles, coins, batteries, or other objects as projectiles, effectively transforming the device into a makeshift firearm. Due to its high potential to cause injury and endanger public safety, the manufacture, sale, ownership, and possession of BOGA devices are strictly prohibited. So some of the prohibited acts po ng ating ordinance are as follows: ang pagmamanufacture ng BOGA, mapa-personal man or commercial purpose, ang pagbebenta ng BOGA, ang pagkakaroon ng BOGA. When it comes to prohibitions, which involves minors, it shall be unlawful for any person to allow or to permit or to negligently tolerate minors to hold, ignite, light, or otherwise use a BOGA. So in case of violation of this provision, the parent or guardian shall also be held liable in accordance with this ordinance. Sa ating mga penalties dito, any person found violating any provision of this ordinance shall pay the following. For the first offense, 500 pesos. For the second offense, 1,000 pesos. And for the third and succeeding offenses will be a fine of 2,500 pesos and revocation of business permit for business establishments na mahuhuli po. For the implementing agencies, it includes barangay officials in coordination with the Philippine National Police and the Bureau of Fire Protection, who shall implement and enforce the provisions of this ordinance within their respective jurisdictions. Lahat po ng mga confiscated BOGA devices shall be turned over to the PNP for proper disposal. Ang ating pong pag-propose na magkaroon tayo ng ordinansa to ban the use of BOGA sa bayan ng Reyna Mercedes
resulta din po ng Peace and Order and Conduct Council meeting na ginanap po 2 weeks ago. At isa po sa mga naging concerns po ng ating mga agencies like the PNPI ang pag-apprehend ng mga gumagamit ng boga. Gusto ko lang pong bigyan ng konting background na meron pa tayong existing ordinance which regulates the sale, possession ng mga fireworks and pyrotechnics devices in the municipality of Reynosa Mercedes. In fact, sa ating po ordinansa ay nakakaloob po doon kung saan lang po yung designated place kung saan pwede mag-display at magbenta ng mga fireworks and pyrotechnic devices. Ito po ay sa old public market sa may Sinipil, katabi po ng BFP station. Meron din po tayong proposed na amendment sa ordinansa para ma-include po ang mga exempted sa paggamit po ng boga. Kabilang po dito ang ating mga farmers na gumagamit ng boga to ward off or drive away animals na naninira po sa kanilang taniman. Yan po ang overview ng ating proposed ordinance. At bago po tayo pauwi sa deliberation, gusto ko po muna hiniin ang message na magmumula po sa ating Philippine National Police. Any message of support or any statement na gusto po ninyo ibigay, we would like to acknowledge, to recognize. Sino po sa inyo, sir? Sir, you recognize po. Thank you, Republic Act 7183, also known as the Firecracker Laws, prohibits the use of boga, an improvised cannon made by PVC pipes, electric alcohol. This law regulates the sale, manufacture, distribution, and the use of firecrackers and other pyrotechnic devices to ensure public safety and violators. Base penalties such as fines, imprisonment, both. What the law says about boga is specifically listed as prohibited pyrotechnic device under Republic Act 718 because it is considered dangerous and risk to public safety. Enforcement agencies are tasked with enforcing this law through measures like patrols, checkpoints, and confiscation and destruction of illegal devices like boga. Penalties, violation can face significant penalties, including fine up to 30,000 pesos, imprisonment of all apparent violators. Information campaigns and conducted to educate the public about the law and the penalties for non-compliance. Thank you. Maraming salamat po, sir, for sharing po some of the provisions of the Republic Act 718 or the Firecracker Law of the Philippines. We'll get back to that po mamaya po, sir. May I ask also our partners from the Bureau of Fire Protection, our Fire Marshal, for any message po. Good morning po sa lahat. Lalo po sa ating Vice Mayor. Then sa Chair po, sa Barangay Campaigns, and SP po natin, itong aming kasama sa Philippine National Police po. With regards po din sa boga na word, o boga na ginagamit ng mga bata, at saka ginagamit po ng farmers. Sa amin po sa Bureau of Fire Protection, meron po kaming intensified at saka meron po kaming fire prevention activities. Lalo na po sa matutulong po namin sa Philippine National Police na lagi namin kasama. Hindi po namin trabaho po yung mag-confiscate ng boga, but sa amin po natasan po kami na magandang po na public information campaign para po sa paggamit ng boga. At lalo na po pagka mayroon pong barangay assembly or ugnayan po, sinasabi na
first and kasama na po yan sa bulan. Sa amin po, sa Bureau of Fire Protection, yung distribution po ng flyers po, napaka-importante. Hindi lang po sa pagdating po ng December, ang pagbibigay po namin ng mga flyers na nakasaad po dyan, ang lahat po na bawal. Bawal po sa mga kabataan at saka bawal po sa lahat sa ating bayan. So, sa amin po sa Bureau of Fire Protection, at sa tulong po ng ating kapulisan, andito lang po kami na susuporta po sa lahat po ng resolution, lahat po ng bibigay po natin na support po para po maganda at may push po natin yung ating gagawin po na dagdagan po yung resolution po natin. So, in behalf po sa Bureau of Fire Protection po, dito po sa municipality ng Reyna Mercedes, handa po kami tumulong po. Salamat po. Thank you so much po. Wala po sa ating hepe po, ang PFP Reyna Mercedes Isabel. Going back po sa statement ng ating PNP kanina, cited Republic Act 7183. Tama po. Pagdating po sa ating firecracker law kasi the term BOGA was not explicitly included into the law. However, sinabi po na some other explosive devices na maaari pwedeng mapabilang ang BOGA. Ang BOGA po kasi alam po natin how annoying it is na maya mo naririnig. Even my kids po ay gusto gumamit ng BOGA. Pero dahil naririnig ko na po sa mga kapitbahay, gaano, kaingay, and at the same time realizing how dangerous para po gamitin ng isang BOGA. One wrong move, may maaari kang mabawasan ng isang daliri sa kamay, maaaring masabugan, at maaari mong ikadisgrasya. So alam po, delikado po ito. Despite our massive IECs, IEC ng iba't ibang implementing agencies, the MDRRM Office, the BFP, the PNP, and the DOH, marami pa rin po nakakalusot. Lagi po natin ginagawa ang mga remind. Huwag po kayong paano niya delikado. Unfortunately, we have no specific ordinance na nagbabawal, nagpe-penalize sa lahat ng mga violators dito. The penalties na cited by our friends from the PNP are penalties imposed sa Republic Act National. In this ordinance po, the maximum penalty that we can impose is 2,500. Hanggat maaari, ayaw natin magkaroon ng penalties. Manigil ng penalties. Ibig sabihin, wala akong violate. Ibig sabihin, wala akong magiging pasaway. The PNP and the BFP are doing a great job po sa pagka-IEC at sa pagbabantay. Hindi pa man dumarating yung Christmas season, ay alam ko po, massive IEC campaigns na rin po ginagawa po natin. Ngayon po, para maihamon po natin ito na magkaroon ng ngipin ng ating ordinansa para tuluyan na pong pagbawalan ang paggamit ng BOGA, I will be needing the support of everyone, especially po ating mga punong barangays who will be responsible po sa pag-implement ito sa barangay level. I would like to ask the barangay captains through the LME President for any message po, sir, bago tayo mag-deliberate mamaya. The Honorable Rodrigo Pascualis, Picos. Thank you, SB. Magandang umaga po sa ating lahat na nandito. Napakaganda po yung ordinansa na proponent ni SB Apostol. Ang barangay po ay sumusuporta po sa ordinansang ito kasi matagal na po namin ginagawa ito mula panahon naging kapitan ako sa lahat ng barangay ay kinukumpiska namin lahat ng mga buga na ginagamit ng mga bata. Depende kung sisirain mo ano yun. Pero sa akin po, sinisira po yung mga buga na nakukumpiskate ko. Kaya medyo nabawasan po ngayon yung buga sa aming barangay. Willing po kami na suporta ng mga barangay updates, mga officials. Yun lang po. Thank you so much po ng LME President Rodrigo Pascual. Gusto ko po itanong sa PNP, pag sa mga naging operations po natin last year, kung sa aming mga confiscated po, may mga confiscated po ba
devices. Kabilang na po ang BOGA, sir. Kung sa mga incidents report po natin last year. Good morning, Your Honor. Noong last year po, nakapag-confiscate po kami ng mga kontrabanda. Ang nangyari lang po, for safety sa station. Yung mga first offense, wala pong gano'n nangyari. Yes, sir. Ang question ko lang po, Your Honor, paano namin i-implement yung batas na yun? Kung ang karamihan po kasi minors yung mga gumagawa ng BOGA, kailangan pa natin ipatawag mga parents nila para gabayan sila. Thank you so much for the question po. Under Section 5 po ng ating proposed ordinance is the prohibition involving minors. Once po nagmuhulihan po ng minors, it says here po na in case the violation of this provision, the parent or the guardian shall also be held liable in accordance with this ordinance. So, ibig sabihin po, papatawag po natin ang kanilang mga magulang and they shall suffer po the consequences ng actions ng kanilang mga anak. Kasi magbabayad po sila ng penalties. Responsibility po ng bawat adult, ng bawat magulang na masiguro po ang safety ng mga minors, ng ating mga anak. Kung meron po mga katanungan at clarification po, ay usapan po natin. Sa mga punong barangays, kung meron mga tanong, ang ating committee care o peace and order po. Meron po mga gustong clarification? The Honorable Vice, recognize po. Ano po, magandang umaga. Siguro po, sa implementasyon ng bawat barangay, sabi nga ni Kap Dodoy Manila, ay habang wala pong padisgrasya sa mga bata, yung mga punong barangay siguro ang mag-implement sa bawat barangay. Mr. Chair, paano? Sabi nga ni Ma'am, hindi po saklaw ni Ma'am ang confiscate, kundi ang mga punong barangay lang po. So, iniilig ko po sa mga punong barangay, lalo sa ating LMB na mamanda po, umamana po LMB, hindi punong barangay, at nung sa isuda, iti mag-implement iti data na BOGA iti kada barangay. Tignan po ako sila. Thank you, Honorable Vice. Kagaya po din na isang provision ng ating ordinance na nagsasabi na ang mga punong barangay po ay may karapatan to confiscate mga BOGA. And nakalagay dito, all confiscated devices should be surrendered to the PNP. Actually, ang tanong ko, sir, okay lang po bang pagka-diretso ang barangay mismo ang mag-dispose of sa mga confiscated po na devices? O kailangan ma-turn over talaga siya sa inyo? Ang proper procedure po, Your Honor, is dalhin po sa station. Okay. Kami po yung proper authority para mag-dispose po ng pag-propo. Okay. Thank you so much, sir. So, liliwanahin din po natin ulit. All confiscated BOGA and other fireworks, firecrackers rather, and pyrotechnic devices na mga confiscate po should be surrendered to the PNP for proper disposal. Maganda rin po na mai-surrender sa kanila for recording para magkaroon tayo ng malinaw na statistics kung ilan po yung bilang ng ating incidents. Thank you so much. Meron po po mga iba mga katanungan sa atin po. Yes, the Honorable Barangay of Danan, Sir Henry, Presbyterian. Hello, thank you. Thank you, Your Honor. Hindi po plans. Di alam ni TJ barangay ko. Ang lang natatama tawin, ang natatama. Idipay, tapat po ako, Mr. Chair. Kung kumpiskay kanin niya BOGA, TJ barangay ko. Urunong di balay, makita tubig, pasaray
hilingin da. Lagi na kong biska. Yung ang kong ikita, amo kaya niya nakaperde. Ito ita, tukan na peti ko rin. Ti bunga tinyukit matiktak. Balaan na DJ ko, DJ Boga. Iso nga hinigpitak na nalain. Tiltilibig. May atatan na may pagdamisel na may surrender. Siguro, yung mga tipuan na ti agsusan di barangay ko. Tinabitit at nalakusan. Pinatili ko man yung DJ Boga. Iso nga napindas law na adaw din ang sakayo. Tapos may stop dito po ay ayang tubig. Dito rin ako. Thank you so much po, Kapitan Henry Respicio ng Barangay Garen. Muli po, nilimunatin po natin na define po ang boga na gawa sa PVC pipe. At yung iba naman po ay gawa sa pinatugtong-tugtong na lakan ng sardinas, sabihin na natin. So nag-improvise po yung mga bata ngayon ng pag-uong ng isang canon type na device. Ang tanong mula sa session na nakaraan ay kung kabilang din ba yung ibang materials na ginamit, kagaya na sa paboritong laro ni Vice Mayor ng kabataan niya, kalantakan. Sino po ang naglaro ng mga lantakan? Lahat pala tayo naglaro ng lantakan. Kaya huwag po tayo malilito kasi although sinabi po ng PVC pipe, yung pinaka-popular na ginagamit po natin na material, it includes mga boga na gawa din sa ibang material for as long as nagpo-produce po sila ng sound at ginagamitan po sila ng ibang material ng substance like alcohol para po lang sa tama po. Ginagamitan din ng lighter, ng lighter. Meron pa po kang ibang tanong? Yes. Honorable Edwin Esther. Address ko kay Sir Peralta ito. PMS Sir Peralta. Yung sabi ko kanina, proper procedure yan. Pag nahuli, mga barangay officials, yung mga boga, ang proper procedure, ito over sa inyo. So you mean to say yung mga penalties or fines, saan na magbabayad? Sa barangay o sa pulis na? Kung saan barangay po sila apprehended, Mr. Chair? Sa barangay po sila? Your Honor, pag may penalty po, supposed to be may citation ticket. Yes. Yung citation ticket po, magda-direct po sa Treasury Office siguro yung magbayad. Yes po. But then again, ito nga po, yung isang encouragement na binibigay mo namin sa mga barangay officials para ayaw kong sabihin para mas sipagan pa nila na kung dahil kayo sipag. Para mas epektibo po yung implementation ay ibigkaroon ng sharing dito sa collection ng penalties. Sharing sa barangay at saka sa LG. The more na mahuli ng barangay, the more share that you will receive. Merry Christmas. Although hindi pa siya included dito, I just came to realize na pwede pa rin po yun. So what I can do with this one, siguro pagdating sa ating 35 review, Mr. President. Meron pa po ba gusto magtanong? Parang gusto magtanong ng tiga para may tanong natin. Alam mo. Para po sa masigagagan naman ng ating ordinance. Our friends from BFP would like to say something also. Ano po masama tingin mo sa akin, Sir Rakal? Wala pa naman po kayong may tatanong. However, yun nga po, the BFP will support the resolution and more on information dissemination po ang role namin with regards to this resolution. Thank you. Thank you so much. The Honorable Bangor is recognized. Thank you.
So, although may mga existing ordinance tungkol sa mga paputok, so dinadagdag na lang natin yung mga boga improvise sa paputok dito sa line natin. So, nag-recommend din ako during the first schedule of meeting with regards dito sa nung agenda na dun sa pinapasa ng ordinansa may mga pag-amend during the passation. Kasi kung minsan, yung mga kagaya namin farmers, especially yung tatanong ng palay, ginagamitan nila ng boga para mapalayas yung mga ibon. So kasama din yan. So dinagdag ni proponent na may exception dun sa ordinansa. Actually, all recommended ordinance hindi naman nakakasama dito sa bayan natin. Ito ay isang paglalagay lang ng tama para maging isang peaceful yung isang bayan, kaya barangay. So what we are going to do now is just to implement that ordinance for a massive campaign, hindi lang yung kapulisan dito sa Bureau of Fire, especially address ko na lang sa mga barangay official, di ba? In their respective barangay to address this recommendation or ordinance sa kanilang barangay para agaran na may implemented pagkatapos ng meeting. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you so much, Honorable Pao. Dahil natin ang lahat po. Meron ako po mga tanong. The Honorable Gumbi o Pangkero. Hello po. Tuloy po sa barangay ko, matagal nang nawala ang boga. Kasi pinagbabawal ko po. Ang pag-control ko po dyan is kahit yung nagtitinda ng thinner, kailangan i-monitor kung sino yung nagtitinda ng thinner at bawalan kung gamitin ito sa boga. Kung gamitin sa Victor, okay lang. Doon po kinontrol yung mga bata na mag-ano ng boga. Sa Pangkero, wala nang maririnig na nagbubong. Actually, yung nagtitinda ng thinner, wala naman silang pagboga kung wala yung nagtitinda ng thinner. Maayos naman kung gano'n, Honorable Gumbi o Barangay Pangkero. Sana all na lang. So, we are appealing po sa lahat ng barangay na meron pa rin mga pasaway mga kabataan na pagkamit po ng boga. Bago po namin tapusin ang ating hearing na ito, gusto ko hingin ang message mula sa ating Vice Mayor, Honorable, sorry nga, diniglalag ka po Vice Mayor Harold Speaker. I think maganda ang legislation po ito. As usual, ating valedictorians na council na pinakamagaling pa natin every time he drafts mga ordinance and resolutions, always perfect yung pagka-draft. And kung meron mga improvements, they are substantive improvements na involving lang yung wisdom ng kanyang proposed na legislation. And it always improves mga legislation na nagagawa niya. And it shows yung naging niya sa pag-represent at pagkahanap ng mga ganong lyrics kasi manifest yung preparation niya na hearing na ito sa pamagitan ng kanyang pag-invite ng extensive na listahan ng mga resource people, including mga barangay captain, mga law enforcement natin ng police, mga safety agencies natin tulad ng fire, at yung mga opisyalis na ating gobyerno na napapansin ko rin na maganda yung kanyang mag-explain ng dahilan kung bakit kailangan natin ng mga batas at tulad na ito at tinutulungan niya tayo lahat na maintindihan ang mga specific provisions para na habang ginagawa natin yung batas, mapapadali na rin tayo sa ating pag-implement kasi kompleto na tayo sa attendance dito sa hearing na ito at kung ano mga questions pagdating sa implementation nito ay dito pa lang ay na-address na natin. So, I'd like to congratulate yung ating proponent and chair ng committee na ito or represent ng committee na ito sa super competent na mag-carry out ng whole legislation process.
draft preparation, excellent formal drafting, excellent hearings, and excellent coordination sa lahat ng mga bagay-bagay. So what else can I say? So, pagdating sa BOGA, marami tayo dito, mga matanda na tayo dito, wala tayong masyadong experience pagdating sa paglalaro ng BOGA, pero meron tayong paligayaan, naglalaro tayo ng kantakan. At ang bala natin dyan natin yung mga dilata. Yun yung ginagawa natin kung naging dangerous yun. Maraming mga nasusunod ng mga kilay at mga pilipata dahil kung piyutog na bakit yung taga-city mo, city agad, nakasunod na yung mukha mo. Pero at any rate, maraming mga paraan para ma-enjoy natin yung holidays this season, hindi lamang sa paglalaro ng mga pasabog. I don't think maraming mga kabataan yung nagpapasabog para sa labas. I think the best way that we will enjoy yung ating holidays this year, Christmas, ay to spend with our families and friends. And naman na ngayon ang ating gabi, at mga araw, ang sarap mag-iyapan, ang sarap kumain kasama ang ating mga pamilya. Kaya being thoughtful tayo this season, maximize natin ang ating pagmamahalan, ating pagmamahal sa ating mga kamag-anak at pamilya. At take advantage natin yung season nito para i-reflect tayo kung maganda pa ang pag-spend natin ng ating buhay sa mundo nito. And yun ay nagagawa natin primarily sa pamamagitan ng valuable times and moments and sa quality ng ating mga relasyon, lalo na sa ating mga asawa at sa ating mga kamag-anak. So, take advantage mo natin ito para mag-spend ng quality time sa atin. And one way na protektahan natin ang sarili natin sa mga bagay-bagay na makakasakit sa atin at pagbibigay sa atin ng problema ngayong holidays na ito ay pag-iwas sa pagkaroon ng mga dangerous na mga entertainment katulad ng mga buga. Dami kong sinabi, wala kasi akong masabi at wala akong masabi. So, pero obviously, congratulations ang talaga. Super impressive ang talaga aking valedictorian sa housing sa kanyang pagkaroon ng mga bagay-bagay. That's it. I'm so glad everyone is participating. I understand lahat tayo dito is gusto natin gawin ang trabaho natin, kanya-kanya tayo ng group. And it's always easy to do our job. With that, we leave you guys and thanks for the honor na nakapag-participate ako sa mga process. And now. Kapag wala akong masabi, actually, ibig sabihin na kapaganda ng pag-aasal sa registration at maganda yung pag-carry out na pag-release na process. Congratulations sa committee, sa ating chair, and sa specific legislation na ito, especially in the legislation na hear natin. Congratulations everyone. Thank you so much, Vice Mayor. I'm overwhelmed with, should I say, I'm not using the word. Basta thank you na lang. This is a concerted effort of all the Sangguniang Bayan members. And joining me is the Committee on Peace and Order also. We have contributed a lot din para sa improvement ng ating ordinance. And this would not have been possible and successful kung wala pong support ng mga galing sa ating mga partner agencies like PNP, PFP, barangay officials, and other members. There you have it. Advanced Christmas greetings from the Vice Mayor. Let's spend the holidays safe. And sana ay mga malalamig ang Pasko ay may chance pa. Medyo naman po ba yung mga malalamig ang Pasko? Tumawa na po yata yung isa. Sana po wala malamig ang Pasko. With that, Vice Mayor, I think it's time to wrap up. Thank you so much for joining po sa ating committee hearing ngayong umaga. Makakaasap po kayo for the next session. Further deliberations will be made bago po kayo pasahin ang ating ordinance. And once passed, makakahabol po ito sa ating Pasko sa pag-implement po ng ordinance na ito ngayong Christmas of 2024. With that, thank you so much po. This hearing is now adjourned.